Dahil sa mataas na presyo ng pamasahe sa domestic flights, nananawagan ang Department of Tourism ng mas malinaw at transparent na patakaran sa pamasahe ng mga airline. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, dapat masusing binabantayan ang Civil Aeronautics Board ang galaw ng ticket prices. Kaugnay nito, tinalakay rin sa Senado na kakulangan sa infrastruktura ang isa sa dahilan ng mataas na pamasahe. Kaugnay na balita, naghain ng panukalang batas si House Majority Leader Sandro Marcos na naglalayong tuluyang alisin ang travel tax na aniyay dagdag pasan sa gastos ng mga Pilipinong bumabiyahe at hadlang sa pagbangon ng ekonomiya. Tungay ng ulat na ito. Tuluyang aalisin ang travel tax. Yan ang inihain na panukalang batas ni House Majority Leader Sandro Marcos dahil ani ay dagdag pasan sa gastos ng mga Pilipinong bumabiyahe at hadlang sa pagbangon ng ekonomiya. Sa ilalim ng House Bill 7443, nais buwagin ang kasalukuyang sistema ng travel tax na sinisingil sa mga pasaherong palabas sa bansa. Sa kasalukuyan, umaabot sa 1,620 pesos ang travel tax para sa economy class at 2,700 pesos naman para sa first o business class. Ayon sa kongresista, ang travel tax ay nilikha sa ibang panahon at hindi na umano angkop sa kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya at pangangailangan ng mga mamamayan. Anya, para sa pamilyang Pilipino, mabilis umanong nadaragdagan ang gastos lalo na kung sabay-sabay ang pagbiyahe ng mga miyembro ng pamilya. Kanya ring nabanggit sa panukala na ang mahal na biyahe ay maaaring magpabagal sa paggalaw ng mga tao para sa trabaho, pamilya at iba pang oportunidad. Ayon sa panukala, kapag mas mataas ang gastos sa pagbiyahe, mas kaunti ang pasahero at may posibilidad na mas bumagal ang ikot ng ekonomiya. Dito tinukoy rin na may ilang bansa sa ASEAN na nagbawas o nag-alis ng kahalintulad na bayarin upang palakasin ang turismo at regional mobility. Sa ilalim ng panukalang batas, ipagbabawal na ang paniningil ng travel tax at magkakaroon ng mekanismo ng refund para sa mga biyaheng saklaw ng magiging batas. Nilinaw din dito ang proseso upang hindi maantala ang mga programang umaasa sa travel tax. Nakasaad na ang pondo para sa TIEZA, CHED at NCCA ay ilalaan na sa taunang General Appropriations Act. Layunin ng panukala na mapanatili ang suporta sa turismo, edukasyon at kultura nang hindi pinapasa ang pasanin sa mga biyahero. Dito iginiit ng mambabatas na ang pag-alis ng travel tax ay inaasahang magpapagaan sa gastusin ng mga Pilipino at magbibigay daan sa mas aktibong paglalakbay at paglago ng ekonomiya. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, inaprubahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang Energy Storage Systems Act at Line Workers Insurance and Benefit Act. Layunin ng mga panukala na palakasin ang supply ng kuryente at bigyan ng mandatoryong insurance at benepisyo ang mga line worker sa sektor ng enerhiya. Ayon sa mga mambabatas, mahalaga ang mga hakbang upang matiyak ang seguridad ng kuryente at kaligtasan ng mga manggagawa. Samantala, 4 ang inaresto at 2 ahensya ang pinasara ng PNP at Department of Migrant Workers sa operasyon kontra illegal recruitment. Ayon sa otoridad, nag-aalok umano ang mga sospek ng trabaho sa abroad kahit walang lisensya. Patuloy ang paalala ng pulisya na mag-ingat sa mga mapanlinlang na alok ng trabaho. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard o PCG ang posibleng lokasyon ng lumubog na MV Tricia Kirsten 3 sa karagatang sakop ng Basilan. Isang labi ang narecover sa nagpapatuloy na search and rescue operations. Umabot na sa 43 ang kumpirmadong nasawi habang 316 naman ang nailigtas. World News alas 8.
Speaking of Epstein, I will say this. A reporter named Wolf and Epstein conspired. This just came out yesterday in the millions of pages of documents, how crazy this is. Conspired against me in order to fight like hell to make sure I lose the election. That's the only thing that was mentioned about me. Now, about Democrats, some really bad stuff, but about me, that Wolf, whoever Wolf is, he wrote a book, a couple of books, and Epstein conspired against me. Did you know that, Mr. Senator? Did you know that? They conspired against me so I lose the election, or worse. So that takes care of Epstein as far as Trump is concerned, but you got a lot of Democrats out there that are very much involved with Epstein. But I'll be honest with you, you got to get back to running the country too. Millions and millions every week. You know, when Epstein was alive, nobody cared about him. When he's dead, they care about him. But it's really a Democrat problem. It's not a Republican, it's a Democrat problem. The only problem Republicans have is that we have to get back to, number one, running our country, and then number two, very importantly, letting the public know what a great job we're doing. We have the greatest economy in the history of the world. We have $18 trillion being spent. The record was $3 trillion many years ago, not by us, by another country. I won't say the country. Yeah. World News alas 8. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Pilipinas balik rank 2 bilang world's largest banana exporter. Mas maayos na commute, isinusulong ni PBBM. Presyo ng galunggong, inaasahang bumaba sa susunod na 2 buwan. Travel tax, nais alisin ni Representative Sandro Marcos. Kakulangan sa maayos na paliparan dahilan ng mataas na singil sa domestic flights. Lokasyon sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 natukoy ng PCG. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/GoldenNationNetwork. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@GoldenNationNetwork. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.